Actually, ito, magta-turn over kami sa panibagong natapos na proyekto ulit natin. So, tiles installation sa garage. So, ito yung code. Ayan. Maraming uri ng mga marble design. Good morning, mga host tayo. Magandang umaga. So, araw ng Biyernes, bukas akuran na ulit, no? Ayan, sabahan nyo kami sa ating mga proyekto ngayong araw na. Ayan, si Pula, magro-rota papuntang Lamot. At punta tayo sa project. So, nandito tayo ngayon sa ROAS 4 project natin, mga kamastad. Gusto kong i-share kung ano nga ba yung mga nararapat na po pwede nyong gamitin ng mga tiles, ceiling para sa loob ng bahay ninyo at saka sa labas ng bahay ninyo. So sa ngayon mga kamasta, gusto kong i-share sa inyo to para magkaroon naman po kayo ng idea, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang ho at saka gustong magpatayo ng bahay nila, lalo na sa mga homeowners. Tsaka syempre yung mga aspiring contractors o kaya naman yung mga manggagawa para magka-idea tayo. Actually ito, magta-turn over kami sa panibagong natapos na proyekto ulit natin na kung saan tiles installation. Ceiling installation, plastering sa kabilang side tsaka sa interior. So kumbaga kung ano po yung ipapagawa muna ni client, gagawin muna natin. So yun po yung mga ginawa natin dito. So pasok tayo dito. Actually di pa kami nakapaglinis kasi ongoing pa lang yung paglilinis namin. And dito naman pinayos ko na lang ho yung electrical kasi nahuli electrical nito bago nagkisame, kaya nga po naka-open pa to. So tiles installation sa garage ang ginamit natin dito, 60x60 na rough, mga kamasta. So ito yung code, ayan. So po pwede nyo i-screenshot. So yun yung ginamit natin dito na 60x60. So may dalawang uri to, yung sa taas may ginamit kami dito na mas lighter. So papakita ko sa inyo. Bakit nga ba mas darker yung ginamit natin dito o kaya ganito yung pagka-gray niya? Para kahit na marumihan po yan, malagyan ng buhangin, malagyan ng putik, kagaya nito. May putik pa ho yan. Kapag ka nalinisan mo yan, madali lang linisan. Kahit na ito ay magasgas, hindi mo mapapansin. So yun yung kagandahan ng ganitong uri ng tiles na ginamit natin dito. Kasi ito, it's either ito ay magiging garage o kaya receiving area na kung saan po pwede mag-put up ng upuan dyan, na kahit hilay-hilayin mo yung upuan, walang problema. So yung kalalabasan yan kapag ka nalinisan, ito siya. Ayan o. So malikabok lang ho kasi ongoing yung paglilinis natin. So yung ceiling naman natin dito, kung napapansin nyo, sabi ko nga kanina hindi pa natakpan to, pero mamaya po pwede na namin takpan yan. Dito sa may part na to, gumamit ako ng PVC panel. Tapos naglagay ako ng drop na kung saan 5 cm. So hindi ako gumamit dito ng cove para sa low maintenance na concept, no? So hindi tayo mahihirapan maglinis yan, walang kumaga walang alikabok na pagtataguan, lalo na kapag ganito na exposed talaga sa labas. At isa pa, hindi pagbabahayan ng ibon, insekto, kung ano man. So yun yung ginawa natin dito sa garage nya. At the same time dito naman sa interior, pagpasok pa lang natin, iba na ho yung tiles natin. So marble design na 60x60 na buo po yan. Ayan, hanggang doon. So buo siya. Bakit nga ba buo? Mas maganda tingnan, aesthetic tingnan, at mas the best maglinis, mas maganda maglagay ng mga accessories kapag kabuo po siya. Walang nakataas, walang nakababa na part ng ating flooring. Maraming uri ng mga marble design. Meron din yung mga uri ng mga marble design na napaka-simple lang nung haspen. Okay? So dito naman sa ceiling natin, naglagay na tayo ng cove dito. Ang pinaka-the best yan, warm. O kung gusto nyo naman ng colored. Ito may beam to. Ganon din to, may biga rin yan. So ang ginawa na lang natin, binaba natin siya. Tapos ginawa natin ng design na kung saan naka-cove na lang dito. And then dito sa may bandang kitchen natin, linane na ho natin. Alam nyo bakit? Pag naglagay tayo ng hanging cabinet, mga kamasta, hindi ho yung kumaga nalalagyan o kaya natatakpan yung cove natin. So yun yung isang reason niya. Kung nahihirapan naman kayo, ay po pwede nyo naman lakihan yung ceiling na gagamitin natin. So yun yung purpose niya. So sa isang room na to, wood accent, so pwede kayong gumamit niyan para yung nakikita nyo sa loob ay kung gusto nyo ng wood talaga, so po pwede pa. Kisame natin, plain lang po siya, gaya ng gustong mangyari ng kliyente natin. And then pasok tayo dito sa master's P&D. Napakasimple lang nito, naglagay tayo ng base color lang ng ating tiles, 30x60. Naglagay tayo ng niche. Naglagay din tayo ng accent para dun sa likod ng ating inidoro. So yan po yan. Tapos dito may common P&B rin tayo dito. Tapos may accent din sa likod ng ating inidoro. So usually yun yung ginagawa ko. And then dito naman sa ating stair
So, importante sa lahat yung stair natin hindi madulas, hindi nakakadisgrasya, at dapat maganda yung pagkakalagay ng tiles natin para maganda tingnan. Mamit tayo dito 30 by 60 na tiles na wood accent ang kanyang tema. So, yun po yung gusto ng ating kliyente. So, ito may mga groove to. So, napapansin niyo yan. Ayan, may group po yan. So, ibig sabihin may palatandaan na ikaw ay nandito ka na sa dulo ng pinaka-step natin. Okay? So, sa riser nito, yan. Kinuha na lang ho namin yung pinakasukat nito kasi hindi tayo yung naglagay ng konkreto nito. No? So, sa tiles insulation lang ho tayo. At sa ibang part, kumbaga sa finishing works. So, usually kasi ginagamit natin kapag dito ay yung may groove. Dito naman ay yung plain part o kaya yung riser niya. Kasi yung riser nito ay plain lang po siya. And then pagdating mo sa rooms, wood accent din lang siya. Ganun din dito. Wood accent din siya. Dito, yung puti rin lang, then wood accent ulit. So sa lahat ng mga rooms na ito, plain lang po yung kisame. So wala namang ganong detalye. Pagdating naman dito, receiving area, may cove tayo ulit. And then dito naman sa may high ceiling na, then may cove po tayo ulit. Okay? So ito yung sinasabi ko na mas lighter na tiles. 60 by 60. Pero rough din po siya. Matte. Pero mas lighter, so ginagamit ko to kapag ganito may porch tayo sa taas. Porch na din. Ayan, plain lang din to, PVC, tapos mayroon lang siya nakadrop na 5 cm. Pakita natin yung TLB natin dito, may common TLB tayo. Ayan o, napakaganda. So simple lang din, may niche tayo dyan, likod ng inidoro, tapos base color ng ating tiles na 30 by 60. Sa ating laundry area, 30 by 30, ginamit namin sa flooring na ito para diretso yung tubig niyan, and then may kisame na rin po siya. Importante yan, dapat alam natin kung paano siya ayusin at saka paano siya ilagay. Okay? Kung may mga katanungan kayo about dun sa mga ibang detalye, so sa wall natin, abangan nyo kung ano yung details ilalagay natin dito at kung ano yung gusto ng kliyente natin. So yun yung pakakabangan natin mga kamusta, no? Ito po ay napapansin natin sa lahat ng mga kisame natin. Kahit na plain, kahit na may design o kaya kahit na wala. Ito naman po ay wala naman po tumitira dito. Sa ngayon kasi, nauna kasi yung ceiling dati. So sa ngayon, makikita nyo na may mga sapot dyan. Kasi may nagsasabi na kapag ka-cove daw, titiran daw ng alikabok, paglalagyan ng sapot. Pero isa lang naman masasabi ko din eh. Siyempre, kung di ka marunong maglinis, hayaan mo na may alikabok o kaya naman may mga sapot, eh problema mo na yun. Hindi na namin problema yun. Kung titingnan nyo dito, dito sa part na to, wala siyang sapot-sapot. Pero sabi ko nga, depende pa rin. Sa either plain yan o kaya na may cove. Yan na po yung ating i-share sa inyo. Kung sakali po na may mga katanungan kayo about dito sa mga ginagawa natin, ayan, just PM us at sasagutin natin yan. See you sa susunod na vlog natin.